Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, salitang magkasing kahulugan, high frequency words, at patalastas. Basahin natin. Ano ang napansin ninyo sa larawan? Ano ang layunin ng ganitong gawain? Mahalaga ba ito sa ating bansa? Ngayong araw, pag-aaralan natin ang mga salitang magkasing kahulugan, mga madalas gamitin na salita tungkol sa sitwasyong pambansa, at kung paano makukuha ang mahalagang detalye sa isang patalastas. Basahin natin. Patalastas, Barangay Cleanup Drive. Petsa, Marso 15, 2026. Araw ng Sabado. Oras, 7 ng umaga. Lugar, Plaza ng Barangay Malinis. Sino ang dadalo? Lahat ng kabataan at matatanda. Layunin, panatilihing malinis at ligtas ang ating kapaligiran. Tungkol saan ang patalastas? Kailan at saan ito gaganapin? Sino ang mga inaanyayahang dumalo? Ano ang layunin ng patalastas? Sa pagbasa at pag-unawa ng isang patalastas, kailangang malaman ang mga mahalagang detalye nito. Sa isang patalastas, dapat hanapin ang ano ang pangyayari. Saan gaganapin? Kailan ito gaganapin? Sino ang kasali o dapat tumalo? Ano ang layunin? Ano ang kasing kahulugan? Sabihin ang kasing kahulugan ng mga sumusunod na salita. Magaling. Mahusay. Si Ana ay batang mahusay sa pagsasayaw. Malikot. Magaslaw. Pinagsabihan si Remy dahil siya ay magaslaw sa kanyang upuan. Lihim. Sikreto. May sinabing sikreto si Abel sa kaibigang si Ben. Masipag. Matyaga. Kahit nahihirapang bumasa, matyagang binasa ni Mike ang aralin. Matalas. Matalim. Dahil hindi siya nag-ingat, nahiwa siya ng matalim na kutsilyo. Tama. Wasto. Tinuro ng kanilang guro ang wastong paghuhugas ng kamay. Marami.
sagana. Masaya ang mga magsasaka dahil sagana ang kanilang ani. Dala, bitbit. Tinulungan ni Nora ang lola niyang may bitbit na bayong. Totoo, tunay. Sina Pedro at Juan ay tunay na magkaibigan. Mahalaga. Importante. Laging pinapaalala ng aming magulang na importante ang pag-aaral. Basahin natin. Magaling, mahusay. Malikot, magaslaw. Lihim, sikreto. Masipag, matyaga. Matalas, matalim. Tama, wasto. Marami, sagana. Dala, bitbit. Totoo, tunay. Mahalaga, importante. Ang salitang magkasing kahulugan ay mga salitang may magkapareho o halos magkaparehong kahulugan. Gawin natin. Basahin ang isang patalastas at ibigay ang mahalagang detalye mula rito. Ikalawang araw, high frequency words at mga salitang dinaglat. Basahin natin. Ang pulong sa barangay. Nagkaroon ng pulong sa aming barangay tungkol sa kalinisan ng aming lugar. Dumalo si Ginoong Reyes at si Ginang Santos, pati na rin si Dr. Cruz. Ipinaliwanag ng Pangulo ng Barangay ang bagong batas tungkol sa tamang pagtatapon ng basura. Ang mga mamamayan ay nakinig at sumunod sa pamahalaan. Mas naging maayos at malinis ang aming lugar. Saan nagkaroon ng pagpupulong? Sino ang mga dumalo sa pagpupulong? Tungkol saan ang pagpupulong? Ano ang ginawa ng mga mamamayan? Ano ang naging resulta ng pulong? Ano ang buong salita? Gamit ang mga dinaglat na salita, sabihin kung ano ang buong salita. Ang buong salita ay kapitan. Si Kapitan Santos ay isang masipag na lider ng barangay. Ito ay Binibini. Mabait at maunawain ang aming gurong si Binibining Cruz. Ito ay
attorney. Mahusay at mapagkumbaba na abogado si Attorney Perez. Ito ay Ginoo. Si Ginoong Abad ang aming punong guro sa aming paaralan. Ito ay Senador. Si Senador Aquino ang isa sa nagpanukala ng batas para sa libreng edukasyon. Ito ay General. Si General Emilio Aguinaldo ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas. Ang salitang dinaglat ay pinaikling anyo ng mga salita. Gawin natin. Salungguhitan ang mga salitang dinaglat at isulat ang buong salita nito sa patlang. Ikatlong araw, salitang magkasing kahulugan, high frequency words at balita. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Ano kaya ang suliranin dito? Ano ang maaaring maging solusyon? Mahalaga ang pakikinig at pagbabasa ng balita upang malaman natin ang mga nangyayari sa ating bansa. Sa pamamagitan ng tamang pag-unawa, mas magiging responsable tayong mamamayan. Panoorin at unawain ang balita. Baha sa kalsada narasolba matapos ang mabilis na paglilinis. Nagdulot ng matinding baha sa main road ng barangay Masikap ang baradong kanal matapos ang magdamag na ulan. Maraming sasakyan ang hindi makadaan at nahirapan ang mga tao na magtungo sa kanilang mga trabaho. Dahil dito, mabilis na kumilos ang mga opisyal ng barangay kasama ang mga residente upang linisin ang kanal at alisin ang mga basurang nakabara rito. Matapos ang 2 oras na pagtutulungan, humupa na ang baha at bumalik na sa normal ang daloy ng trapiko. Ano ang nangyari sa barangay Masikap? Ano ang dahilan ng matinding pagbaha? Ano ang naging hakbang ng barangay? May magandang dulot ba ang kanilang ginawa? Mahalaga na alam natin ang mga mahalagang pangyayari sa ating bansa. Isa sa mga nagbibigay impormasyon sa atin ang pakikinig o panonood ng mga balita. Ano ang balita? Ang balita ay naglalahad ng mga pangyayaring naganap. Mga dapat tukuyin sa balita. Ano ang suliranin? Ano ang solusyon?
Sino ang naglalahad o nagsasalita? Tukuyin ang dalawang salitang magkasing kahulugan sa pangungusap. Ang mga mamamayan ay masaya dahil agad na tumulong ang pamahalaan. Maligaya nilang tinanggap ang mga bigay sa kanila. Ang dalawang salitang magkasing kahulugan ay masaya at maligaya. Ang reporter ay nagsalita ng malinaw habang naglalahad ng balita. Ang balita ay maayos niyang naihatid sa mga manonood. Ang dalawang salitang magkasing kahulugan ay malinaw at maayos. Ang suliranin ay malaki, kaya nagtulungan ang buong barangay. Nagkaroon ng malawak na pagbaha sa kanilang lugar. Ang dalawang salitang magkasing kahulugan ay malaki at malawak. Ang mga opisyal ay mabilis na kumilos upang maibigay ang tulong. Natuwa ang mga tao dahil sa kanilang matulin na pagtulong. Ang dalawang salitang magkasing kahulugan ay mabilis at matulin. Ang mga mamamayan ay malungkot dahil sa nangyaring kalamidad sa bansa. Karamihan sa kanila ay nalulumbay dahil sa naranasang pagsubok. Ang dalawang salitang magkasing kahulugan ay malungkot at nalulumbay. Ang pag-unawa sa balita ay tumutulong upang malaman natin ang suliranin at makahanap ng solusyon bilang mamamayan ng bansa. Gawin natin, gumuhit ng isang sitwasyong pambansa na may suliranin at solusyon. Ika-4 na araw. High frequency words. Pangalan. Mahalagang detalye ng patalastas. Basahin natin. Patalastas. Tree Planting Activity 2026. Petsa, Abril 22, 2026. Araw ng Biyernes. Oras, 7 ng umaga. Lugar, plaza at paaralan ng Barangay Malinis. Sino ang dadalo? Lahat ng bata, magulang, guro at mamamayan. Layunin, palakasin ang kaalaman sa pangangalaga ng kalikasan. Tungkol saan ang patalastas? Kailan at saan ito gaganapin? Sino ang mga inaanyayahang dumalo? Ano ang layunin ng patalastas? Sa pag-unawa ng isang patalastas, mahalaga nating malaman ang mga pangalan na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Ano ang pangalan? Ang
pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao. Halimbawa, guro, pangulo, at doktor. Bagay. Halimbawa, libro, walis, at bandila. Hayop, katulad ng aso, pusa, at kabayo. Lugar. Halimbawa, paaralan, barangay, Pilipinas. Pangyayari, tulad ng halalan, pulong, o pista. Gawin natin. Gumawa ng isang patalastas tungkol sa isang gawain sa inyong barangay. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!